Praise the name of the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Isa na naman pong gabi ng pagsamba sa ating Panginoon. Ayan. Kumusta po sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa Bread of Life Ministry. Ito po muli si Pastor Jonathan Agbanlog na makakasama nyo sa pag-aawitan, pagpupuri kasama ng aking pamilya. Sa gabing ito na magpupuri at sasamba sa ating Diyos. It is good to give thanks unto the Lord. Hallelujah. Sapagkat sa lahat ng kanyang ginawa sa atin sa maghapon, hallelujah, sa kanyang kabutihan, sa kanyang grasya, His grace is more than enough, Lord. Hallelujah. Sa ating buhay. Kaya yan, welcome po kayo muli na samahan kami sa pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord sapagkat napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Ayan. Praise God. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. One more time, let's sing once again. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Come on, let's worship. Let's sing once again. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba, yes, Lord, kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tayo po'y manalangin. Praise God. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon ito. Lord, sapagkat binigyan mo muli kami, Panginoon, ng pagkakataon to worship you, to glorify you, Father God. Thank you, Lord God, for the strength. Thank you, Lord God, for a new life. Lord, thank you, Lord, for covering precious blood of the Lord Jesus Christ, Lord God, in the name of Jesus. Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, Ikaw lamang aming pupuri.
pupurihin, sasambahin, O Diyos, sapagkat Ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, ngayong gabi, Lord, sama mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Punuin mo ang aming buhay ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Lord, abutin mo ang lahat ng aming mga pangangailangan, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, even Lord, I pray, Father God, that even the emptiness in our hearts, Lord, fill it, Lord, with your love. Fill it, Lord, with your presence. Fill it, Lord, with the power of the Holy Spirit. Fill it, Lord, with the Word of God. Hallelujah, tonight. And right now, Father, we pray, Lord God, that there will be a healing, Lord God, coming from you, God. Lord, we pray in the name of Jesus. Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang malwalhati, O Lord God. Declaring the goodness of yours, Lord God. We thank you, Father God, because you are so faithful. You are so good to us, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, as we continue to worship you, be glorified in our worship, Lord, in our singing, Lord God. Hallelujah. Oh, inupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin na minsan pa po pinupuri niyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagbago. For the last time, pinupuri, pinupuri, sinasamba. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagbago. Mabuti ang Diyos. Damayin po natin. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagbago. Oh, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa akin ay na sa iyo ay nagmamahal. Oh, dakila ka, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig, O God. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Praise you, God. Let the power of the Holy Spirit fill our lives tonight. Oh, glory to your name, O Jesus. Praise God. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. Okay, so ngayon po ay dako po tayo sa salita ng Diyos. Last time ay napag-usapan po natin, napag-aralan po natin, mga kapatid, ang disiplinadong buhay Kristiyano. Ayan. Okay, so ito po, ituloy po natin ang topic na ito about a disciplined Christian life. Okay? Ang disiplinadong Kristiyano. Ayan. Okay. So, kailangan ba natin mga disiplinado ang ating kilos bilang Kristiyano? Yes po. Kailangan natin sapagkat Jesus called us as a disciple. Okay? So, from the word disciple, learner, okay, students, yan, followers who are being trained to be disciplined believers, followers of Jesus Christ. Kaya nga po, ngayong gabi, pag-usapan natin muli, no nakaraan, ay maganda po ang napag-usapan natin about the disciplined life of believers. Na kailangan natin, we need to control ourselves because one of the fruit of the Spirit in our lives is
the fruit of self-control. Ayan, bunga po ng Espiritu sa atin, yun po yung self-control. Sabi po ng Bible na binasa natin sa 2 Timothy, that God has not given us the spirit of timidity, but of power, love, and self-discipline. Kailangan nun natin na makita po ng mundo na ang Kristiyano ay disiplinado sa kilos, kahit saan mahon tayong pumunta, ayan, ay makita ho nila si Kristo sa buhay natin, sapagkat ang halimbawa ho natin na isang disiplinado na buhay Kristiyano ay ang ating Panginoon Jesus na ating sinusundan, na siya ang ating halimbawa po. That even noong siya po ay pinaparusahan, he didn't even open his mouth to complain. Okay? Na kahit na siya po ay pinapahirapan, pero ang kanyang sinabi, pagpapatawad pa rin. Di ho ba makitaan natin ng ating Panginoong Jesus ang isang buhay Kristiyano, buhay na disiplinado. Okay? So, pag-usapan na ho natin ngayon. Part 2, Galatians chapter 5, verses 22 and 23, the New Living Translation of the Bible, sabi po rito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Ang sabi po ng Bible na Apostle Paul sa mga taga-Galatians, ang banal na espiritu ay nagbibigay ng bunga, okay? At ang klase ng bunga sa buhay natin, meaning the Holy Spirit will work in our lives to produce fruit, okay? Okay, para makita ho natin. So, we need the Holy Spirit in our lives to produce fruit, okay? Ano po yung frutas na yon? Isa po doon sa fruit na yon is self-control. Itong bunga po ng Espiritu, sabi niya, fruit. Single po ito, singular, meaning isang bunga, maraming laman. Parang isang bayabas na maraming buto. Okay? The fruit in our lives, that is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito po, tingnan natin. There is no law against these things. Ibig po sabihin, walang batas na batas po na ito po ay kanyang binaviolate. Ayan. If there is what we call the fruit of the Spirit, self-control, there is no law against these things. Walang batas na sumasalungat sa bunga ng Espiritu na banal na Espiritu sa buhay natin. Okay? Kaya nga po, napakaganda po ito. Now, as we go further, ang mindset ni Michael Jordan po, ito po yung nasa isipan ni Michael Jordan. Sinabi nito na genetika ang pagsisimula ng linya. Okay? The starting line, okay? Starting line ng buhay ng tao comes from the genetic. Okay? Galing po, ito po yung galing po sa ating mga magulang. Yan. Ngunit ang mahirap na paggawa at disiplina ay tumutukoy sa finish line. Now, ito po yung mindset ni Michael Jordan, na yung pong hard work and discipline, sabi niya po, ay ito po yung pag nag-start na tayo sa buhay natin, na gawin ang lahat ng ating makakaya, ito yung tinutukoy yung hard work to discipline ourselves. It refers to the finish line. Okay? Ang goal kasi nito, kung bakit natin dinidisiplina ang ating sarili, is to be a good and to set a good example and to have a good character as a believer. Makitaan po sa ating mga gawa ito. Ito po yung mindset ni Michael Jordan. Napakaganda po. Now, sa isang Biblia, ang tumitingin sa mga disiplinadong Kristiyano, kung may isang pangangailangan na sa ating lupain ngayon para sa disiplina, ito ay tiyak na ngayon. Okay? Kung sinasabi ng Bible na sa mga Kristiyano, itong mga Kristiyanong disiplinado, ito po yung mga dapat makita
na kailangan na isang halimbawa sa ating bansa ngayon. Okay? Those who are disciplined Christian. Ito yung mga disiplinadong Kristiyano. Ayan. Bakit, Pastor? Mayroon ba mga Kristiyanong walang disiplina? Ay, nako. Hindi na natin kailangan sagutin yan. Okay? Pagdating po sa kainan, makita ho natin. Pagka may mga birthday yan, makita ho natin. Yung mga undisciplined Christian. Di ho ba? Okay? Yung mga doon sa mga pagdating sa mga public places, makita mo yung mga number one na nagko-complain, nako, mga Christian. Nakakalungkot po. That's why we need to develop disciplined life, self-control. The fruit of the Spirit in our lives is self-control. Para sa ganun, sabi doon, we can control our emotion. Because when emotion overcomes us, yun po yung pagkakataon na tayo po'y malaglag sa temptation ni Satanas. Okay? Now, the life of Paul is a perfect example. Ang buhay po ni Apostol Pablo ay isa pong magandang halimbawa tungkol sa disiplina. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verses 19 to 27, basahin ho natin. Even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Okay? Bagamat ako ay malaya at wala akong boss, wala akong master, sabi niya, ako ay alipin ng maraming tao para madala ko sila kay Kristo. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Verse 20, when I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too live under the law. Even though I am not subject to the law, I did this so I could bring to Christ those who are under the law. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from that law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. Okay? Ulit. Okay? When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in its blessing. Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Okay? So yun po, mga kapatid, yun po yung sinabi na Apostle Paul. Okay, the purpose of Paul, na flexible yung kanyang pamumuhay, pero it does not affect his belief, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, ay ang purpose niya para mawin niya yung mga tao. Pero ito po yung maganda, as an athlete, ginagamit ni Apostle Paul, as an athlete, sabi niya po, ayan, all athletes are disciplined in their training. They do it to win the prize. Okay? Tingnan natin dito. I do spread everything to spread the good news and share in its blessing. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize, so run to win. Ito po yung sinasabi rito. Okay? Na Apostle Paul, maraming tumatakbo, pero isa lang ang mananalo,
Yun lamang po, ang sabi dito, yung isang taong disiplinado na bilang atleta, yan, training themselves to be disciplined para po manalo sa isang lumuluma, sa isang makalupang premyo. Yan. Pero tayo, sabi ni Apostle Paul, tayo po ay nangangarap doon sa pangwalang hanggang prize o reward. Ayan. So bilang isang Kristiyano, according to Paul, na sabi niya po, okay? Yan. Okay, so yun po. Yan. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can do. Sinasabi ho ni Apostle Paul sa kanyang salita sa 1 Corinthians na binasa ho natin, na ako mismo, ayan, ay dinidisiplina ko yung aking sarili. Verse 27, I discipline my body like an athlete. Okay? Like an athlete. Gaya ng isang atleta, ay aking dinidisiplina ang aking sarili sapagkat kapag hindi ko gagawin ito, ako mismo, baka ako ay ma-disqualify. Yan. So everyone, tayo po, lahat po tayo mga mananampalataya, kailangan ho natin na magkaroon ng isang disiplinadong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Paul is a good example of a disciplined life as a servant of God. May tatlong lugar po na kailangan nating gamitin ang disiplina ngayon. Okay, there is the three area or place na kailangan ho natin gamitin ang disiplina. Ano yon? Number 1, discipline heart. Okay, kailangan po natin ay kailangan magkaroon tayo ng disiplinadong puso. Sapagkat po, karamihan po, nakakalungkot po dito mga kapatid, karamihan po na mga mananampalataya, lalo na yung mga younger, mga youth, madali silang malaglag sa kanilang sinasabi nilang love at first sight. Ito na yung kalooban ni Lord. Ayan. But they don't discipline themselves, their heart, okay, na maghintay. Okay, waiting upon the Lord, the exact, the perfect, okay, yung right person that God has prepared for them. Kaya nga pagka nakapag-asawa sila na maaga, nakapag-asawa sila, maaaring sabihin nila, they have so many regrets, okay, sa pag-aasawa ng maaga. Why? Because they don't discipline their heart. Hindi nila dinisiplinahan, okay, control themselves, yung kanilang sarili, o na umibig, akang kaya't laglag doon sa temptation ni Satanas. Mga kapatid, hindi masama ang magmahal. Hindi mo masama magmahal. Actually, this is what the Lord wants us to do because God loves us and we should love others. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Pero mga kapatid, we need to discipline our hearts. The hearts need to be, okay? Need to be pure. Yan. God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are those who have pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay? Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Ano pa pinag-usapan natin ng pure? Yung pure po ay gaya po ng isang ginto para po malaman na ito'y pure gold, okay? At malaman na ito ay talagang tunay at walang halo, dadaan po yan sa apoy. Okay, yung tinatawag nilang hasay, yan. Dadaan po yan para malaman kung pure gold at malalaman kung ano ang kilatis o anong key. Ayan. Yun. Kung ito man ay 18, 14, 24 carats, yan. So, malalaman po yan. Doon sa puso naman po, sabi ho ng Bible, blessed are the pure in heart, for they shall see God. The reason why,
ito po, tingnan natin mga kapatid. Ang puso na walang, ang sabi po ng definition, yung pure is without mix, walang halo. Ayan. So we need to control, to discipline our hearts na mahaluan. Okay? Ano ba ang pwedeng mahalo sa puso natin? Okay. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, ang puso ang pinaka-deceiving part ng buhay ng tao is the heart. Okay? Mapadlin lang, sabi doon. Bakit? Ayan. Sapagkat may halo po yun. Okay? Sasabihin niya na they love the Lord, pero ang problema, malayo ang puso nila sa Panginoon. Okay? Yung hypocrisy, ayan, mahaluan po ng hypocrisy, mahaluan po ng mapaimbabaw, ayan, okay? Yun po ay ayaw ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, they will see God if they have a pure heart. Okay? Isa pang bagay po doon, without mix, mga kapatid. Alam niyo po na magaling ang yung tao na sabihin nila, masaya sila, pero actually deep inside, malungkot. Ayan. Bakit? Nahahaluan ng kanilang puso. And that's why, mga kapatid, kailangan ng ating buhay, ng ating puso, disiplinahin natin, na hindi na mahaluan ito ng kung ano-ano mang bagay. Okay? Because those things, lalo na pag itong mga bagay na to na galing kay Satanas, ay upang i-contaminate ang pure na puso natin, mga kapatid. Okay? Pansinin ninyo, mga kapatid, yung mga mananampalataya natin, yung members natin sa church, alam nyo po kung sila po ay nagsasabi ng totoo o hindi. Okay? And that's why their heart ay nahaluan po. May resentment, may spirit of resentment, nahaluan po. So we need to discipline our hearts, mga kapatid, to be pure. Why? Because that's the way we can see God, is to have a pure heart. In Jeremiah 17:9, sabi po, the human heart is the most, deceitful of all things and desperately wicked. Pantagin mo, talaga ng... Bakit? Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speak. Yung taong pumapatay, kaya nakakapatay dahil yung puso niya ay marumi. Ayan, okay? So kaya nga gusto ni Lord na ang puso natin is pure. Okay? Who really knows how bad it is? Ayan, it is the Holy Spirit knows the condition of the heart of man. God knows the condition of the hearts of man. He can read it. Okay? Jesus knows the condition of the hearts of man. At ang sabi po ni Jeremiah, it is the human heart. Okay? That's why God wants a surgery sa ating puso. Gusto ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Ezekiel, sabi niya, for I will remove the heart of stone and replace, the heart of flesh, sabi niyo doon, so that they can obey me, they can follow my commandment. Yun ang nais ng Panginoon because the human heart is the most deceitful. So kailangan natin disiplinahin ng ating sarili, ang ating puso, mga kapatid, na huwag malagyan na kung ano-ano man para hindi makontaminate ang ating puso. Okay? So as a disciplined Christian, mga kapatid, ingat ho tayo, mga kapatid. Lalo na sa ating example lang po, lalo sa ating pagkikipagkwentuhan, maya-maya po ay nalalagyan na ho tayo ng mga negative yung puso natin lumalabas na sa ating bibig. Okay? So yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Control. Ayan. Dito po, kontrolin natin yung mga na ilalagay natin sa ating puso. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, love the Lord your heart with all your soul, with all your might, okay? With all your strength, sabi ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon na laman ng puso natin is love.
is loving God. Pangalawa, love thy neighbor as thyself. Loving God, about love, because this is what the Lord wants us to have a pure heart, to love. Okay? Kaya kontrolin natin ang ating sarili, ang ating puso, na magmahal, mga kapatid. Na kung ano man may tatanim dyan, ay tignan natin, mga kapatid. Tignan natin. Okay? Sabi po ng verse 23 ng Psalms, search me, O God, okay? And know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Sabi ni David, usisain mo ko, Panginoon, ang aking puso, subukin mo, at malaman mo na ang aking nagugulumihanang kaisipan. Sapagkat ito po yung panahon na si David ay talagang dumaranas sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. And that's why he want to feel the presence of the Lord in his life. Kaya nga sabi niya, Panginoon, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Kaya nga yun po, pausisa natin ang ating puso sa ating Panginoon. Kung mayroon man dyan nagmang-contaminate, kung mayroon man dyan humahalo sa ating puso, the unforgiveness spirit, baka mayroon pa dyan, mga kapatid, yung resentment, yung matampuin. Bakit matampuin? Dahil mayroong spirit of resentment sa kanyang puso. Kaya kailangan ma-release po yan. Yung unforgiveness, ayaw magpatawad, ay kailangan ma-release po yan so that our hearts can be purified by the blood of Jesus. Kailangan maalis po yun. Okay? Okay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po ng 24, verse 24, point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Lord, sabihin mo sa akin kung anong mga bagay na nakakasakit sa iyo. Sabi niya, i-lead mo ako doon sa daanang patungo sa buhay na walang hanggan. Everlasting life. Yun po ang nais ni David. Sa atin po, nawa, ganun po. Ang isang disiplinadong Kristiyano, ito po ang kanyang laging binabanggit sa ating Diyos. Ayan. Humihingi lagi ng kapatawaran, laging lumalapit sa ating Panginoon. Ayan. So, controlled heart. Number 3, okay, yung consecrated. Okay? Consecrated. Our hearts must be consecrated. Okay? Ibig sabihin ng consecrated, prepared for God. Okay? Ang puso natin ay laan natin sa Panginoon. Wag mo natin gawin yung puso natin na ang awitin sana, dalawa ang puso ko. Hindi po pwedeng ibigin ang kaaway, ang si Satanas at ibigin ang Diyos. Gusto ng Panginoon, ang puso natin ay nakalaan lamang sa Kanya. And let us prepare our hearts dedicated for the Lord only. Dedicated for the Lord only. Of course, siyempre, may mga mahal tayo sa buhay. Pero first and foremost, ang puso natin ay sa Panginoon. At yung ating mga mahal sa buhay, iibigin natin yan kasi sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and love your neighbor as yourself. So yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Ano po sabi ng Bible? Proverbs 4:23, sabi niya, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So bantayan natin ang ating puso, higit sa lahat, sabi ng Bible, sapagkat ito ang nagsasabi kung ano ang tatahaking buhay. That's why if our heart is pure, okay, ito po ang kanyang tatahakin ay yung buhay na walang hanggan. But if our heart is full of evil, ang tatahakin niya po ay tungo doon sa buhay na kaparusahan. Okay? So yun po ang sabi ng Bible. Guard our hearts. To be pure, to maintain pure our hearts, okay? Kailangan natin bantayan ang ating puso. Ang sabi po ni Apostle Paul, let the peace of God will guard your hearts and mind. Okay? The peace of God that passeth all understanding will guard your heart and mind. Okay? Tuloy natin.
For from the heart come evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, thief, lying, and slander. Nagmumula lahat yan sa puso. And that's why we need to discipline our hearts to be pure, to be consecrated, to be, sabi doon, na natin, consecrated and controlled. Ayan. Consecrated and controlled. Praise the Lord. Because, kung anong laman ng puso na kasamaan, ito po yon, murder. Okay? Tandaan po natin sa Bible, okay, hindi lang po yung actual na pagpatay ang tinatawag ng Panginoon na murder. Okay? Kapag nagkaroon ka lang ng puot at galit sa kaaway mo, pumatay ka na. Hindi mo pa nagagawa, pumatay ka na. Okay? Adultery. Okay, sabi ng Bible, matindi si Lord Matindi si Lord na magturo. Sabi niya, tumingin ka lang sa isang babae na may pagnanasa ng 2 beses. Sabi nun, ikaw ay kung nag-commit na ng adultery. Ganong katindi. Ayan. Lalo na yung pagnanakaw, pagsisinungaling, at paninira ng kapwa. Okay? Ayan. So, number 4, Christ-like. Ayan. In order to have a disciplined heart, we need to have a Christ-like. Ano to? Matagal na natin naririnig about Christ-like. Ito po sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Okay? Trust in the Lord. Magtiwala lang sa Panginoon. Minsan mahirap magtiwala sa Panginoon kapag crucial ang problema. Mahirap magtiwala sa Panginoon kapag may matinding pagsubok, mga kapatid. At ang puso natin ay nangunguna na nag-aalala. Okay? Anxious and worries. Lalo na kapag yung mga bagay sa mundo, okay? Na dati mayroon tayo tapos biglang nawala, nag-aalala na tayo. Okay? So, ang sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Ang buong puso, hindi kalahating puso, buong puso. Okay? And sabi ng Bible, do not depend on your own understanding. Minsan, doon tayo nalalaglag ni Satanas because gusto ni Satanas na huwag tayong magtiwala sa Diyos, kundi tayo ay magtiwala sa ating kakayahan. Mga kapatid, we are an imperfect person or imperfect individual, meaning lahat ng ating gagawin ay may kakulangan. Okay? May kakulangan. But God, who created us, is perfect. That's why lahat ng kanyang gagawin ay perfecto. Walang kamalian sa ating Diyos. Example na lang, okay? Ang paglikha sa iyo at sa akin. It is perfect. Sabi ng Bible, you are created wonderfully and fearfully. Yun po ang sabi ng Bible. Di ba, mga kapatid? That's why God wants us to trust the Lord with all our heart, not just with all our mind, but with all our hearts. Okay? Tuloy ho natin. In Ezekiel 36:26, sabi niya, and I will give you a new heart. Yun ang gusto ng Panginoon. And I will put a new spirit in you. Okay? Bago maglalagay ang bagong spirito o the fresh anointing in our lives, God wants to remove the hearts of stone. Sabi niya rito, I will take out your stony or our heart of stone. Ano yung sinasabi niya? A heart of stone, yung stubborn heart. Yung hindi masunurin na puso sa Panginoon. Okay? Yung matigas ang ulo. Yan yung tinatawag na stubborn heart. Okay? Hindi sumusunod sa Panginoon. Okay? Why? Because the condition of his heart is disobedient. Okay? That's why God wants to remove the stubborn heart, the heart of stone, and He will give us, the heart of flesh so that we can be responsive. Ayan, ito yung ilalagay ni Lord, a responsive heart. Yun ang ipapalit ng Panginoon.
And right now, kapatid, kung usisain natin ang ating sarili, disiplinado ba akong Kristiyano? Kumusta ang aking puso? Sumusunod ba sa Panginoon? O karamihan hindi natin nasusunod ang Panginoon? Why? Because we depend on our own understanding. We depend on our own ways, not the ways of the Lord. Remember, my ways are higher than your ways. My thought is wider and higher than your thought. Kung iisipin po natin mga kapatid, why should I trust the Lord na ako naman ang may skill? Kapatid, okay? Because the reason why you cannot trust the Lord, the reason why you cannot obey the Lord, it is because you have the stony heart, the stubborn heart. And God, tonight, God wants to remove the heart of stone. Bakit hindi ka extend your blessing to your brothers, makapag-extend your blessing doon sa ministry ng Panginoon, sa inyong church? Bakit hindi ka makapag-extend? Why? Because you have a stony heart, a heart of stone, a stubborn heart. Ang gusto mo, ikaw lang ay binibless ni Lord, pero yung gawain ng Panginoon, wala sa iyo yun. Kapatid, you have a stubborn heart. My dear friends, sa gabing ito mga kapatid, kailangan mo magpa-opera, heart surgery sa ating Panginoon, so that God can remove the heart of stone. Okay? The heart of stone, if you remain having that heart of stone will bring you to hell. Okay? Yung hindi masurunong matigas na puso, na hindi marunong magmahal sa Panginoon, kapatid, dadaling ka niyan sa impyerno. Pero yung ipapalit ni Lord, if God ay operahan ka ng Panginoon, papalitan niya ang pusong matigas, hindi responsive, kundi papalitan niya ito ng tender and responsive heart. Hindi ba? Ngayong gabi, mga kapatid, kailangan ho natin ito. Kung mayroon po ang ating puso ay hindi pure, kayo po ang makakasabi niyan. You can, pwede mong itago yan sa Panginoon, pero alam ni Lord yan. Pwede mong itago sa tao, pero hindi mo maitago sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang kondisyon ng puso mo. If you want to be a disciplined Christian, you need to open your heart to the Lord. Okay? And the Lord will make it pure. Hallelujah. And the Lord will consecrate our hearts in order to be a disciplined Christian. Okay? And Christ-like, magiging Christ-like tayo. Bakit? Yung puso na ilalagay ni Lord is a responsive heart. The heart that will follow, that will obey the command of God. Like the life of a soldier, ang buhay ng isang sundalo, they have a disciplined habits. Okay? May kasabihan nga ang mga sundalo, sabi nila, obey first before you complain. How can you complain if you already obeyed the command? Di ba? Obey first before you complain. O, di ba? Nararapat na pag-uugali. This is a disciplined habit. Dapat tuloy-tuloy po ang pagiging controlled heart sa buhay ho natin. Ayan. In 2 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, ang sabi po ng Bible, endure suffering along with me, sabi ni Paul, as a good soldier for Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of the civilian life. For then, they cannot please the officer who enlisted them. Ang tinutukoy ni Pablo dito, bilang isang sundalo, ay magtiis ka sa kahirapan. Bilang isang sundalo, maraming pagtitiisan ho yan. Okay? Sa training, maraming pinagtitiisan yan. At sabi dito, sa verse 4, ay hindi ho siya nagpapalit o hindi siya nakikihalubilo sa gawain ng mga sibilyan, ng mga hindi sundalo. Okay? Na pa-relax lang. But itong mga sundalo na to ay malagi silang nakasuot ng uniforme, disiplinado, ayan. Yun po ang gusto ni Pablo na ituro sa atin, is to be a soldier, a good soldier
okay, of Christ. A disciplined life sa buhay natin, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot mga kapatid, okay? Maraming Kristiyano na kung mapansin ho natin, okay, yung mga Kristiyano pa ang nauunang nagagalit, mga Kristiyano pa ang unang nagko-complain, di ho ba? Why? Because siguro ay kailangan yung puso ay mapalitan. Okay? Now, sa habit, sa discipline habit natin, araw-araw na mga gawi, mga taga-Galatians, ang tanging paraan para magkaroon na mabubuting gawi ay ang mamuhay sa Espiritu. Okay? So, in order to have a disciplined habit, sabi po ni Pablo sa Galatians 5:16, we need to walk according to the leading of the Spirit. We need to walk o mamuhay ayon sa turo, sa paggabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. So we need the Holy Spirit in our lives. We need to talk to the Holy Spirit. We need to ask the Holy Spirit how He guides us, where we go. Ayan. Although hindi naman po magsasalita ang magsasalita kaagad-agad ang Holy Spirit, but He whisper, but He speak to you through your heart. Ayan, ganun po magsalita ang banal na Espiritu. Okay. Not only a disciplined habits, but of course, as a soldier, we need to be dedicated habits. Okay? Dedikadong gawi. Ayan. Ano ba yung mga dedikadong gawi? Mga kapatid, bilang sundalo, sabi niya, a soldier leaves his family. Okay. A soldier is willing to be wounded and to suffer for his country. Okay? A soldier will die for his country. Ito po yung sundalo na ginagamit na Apostle Paul. Ito po yung sacrifice na ginagawa na isang sundalo. Tayo po mga Kristiyano, ay willing ho tayo na nakasama ni Kristo makaranas sa suffering na ating Panginoon. Okay? Maranasan natin masugatan doon sa pakikipagdigma kay Satanas para magtagumpay. Okay? Okay? Bilang sundalo ay willing siyang isakripisyo ang kanyang buhay for his country. At remember, tayo po ay hindi po tayo ito mamamalagi sa mundo. Okay? Tayo po ay tagalangit. Tayo po ay Pilipino. Praise the Lord. Our citizenship as the physical is Filipino. Pero in the spiritual, our citizenship is in heaven. Kaya nga po, willing tayo na tayo po ay lumaban sa gawa ng kaaway para po for the kingdom of God. Willing to sacrifice, to reach out people, to preach the word of God, to share the gospel, no matter what persecution it takes, doon sa ating ginagawa, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, dapat po nagagawa ho natin yon bilang Kristiyano, mga kapatid. Minsan, umiiral po sa atin ang nahihiya. Nahihiya dahil ayaw natin paalam na Kristiyano tayo. Pangalawa, nahihiya dahil baka tanggihan tayo ng mga tao, mga kaibigan natin, when we share the gospel, when we share how the Lord is good in our lives, yung mga ginagawa ng Panginoon, ayaw natin i-share kasi nahihiya tayo. Mga kapatid, Lord, bilang isang Kristiyano disiplinado, we need to share the gospel. Because ang isipin ho natin, they need salvation. At pangalawa, ang isipin natin, sila ay namumuhay, tumutungo sila, unti-unti patungo sa impyerno. At wag ho natin silang hayaan na patungo sila sa impyerno. Bagkus, hadlangan natin sila na tumungo sa impyerno, dalhin natin kay Kristo to receive salvation. Okay. Determined habits. Si Daniel po ay si Daniel chapter 1 verse 8, sabi niya, because Daniel determined not to defile himself, he changed his whole life and the lives of others. Ito po ang ginawa ni Daniel. Pinapakain po sila ng pagkain ng hari na offered to idols. Pero si Daniel sabi niya, no, we will not eat, we will not touch the food. Okay? But instead, give us vegetable fruit for 10 days. And you can see what is the difference. Sabi niya, ayaw niya pong mahaluan
ma-defile yung kanyang sarili by eating the food offered to idols. So, gusto ni Daniel na siya po ay manatiling at tapat doon sa kanyang dedikasyon sa ating Panginoon. He wants to eat the vegetables at mga beans, yun po ang kanyang hini-request na pagkain nilang 4 magkakaibigan. So, dito po, hindi ho yung sa pagkain na pinag-usapan natin dito. Gaya ni Daniel, he doesn't want that his life being defiled by sin, being defiled by compromising, being defiled by lies, being defiled by committing sin, mga kapatid. Pero dinesisyonan ni Daniel na sabi niya, I will not defile myself in anything because this is not good. This is not pleasing to God. Okay? Ganun din ho, sana tayo mga kapatid. We will not defile ourselves sa mga bagay sa mundong ito. Okay? Let us remember, John said, do not love the world. Why? Because the system of the world can lead us to hell. Do not love the world because what is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan po ang mayroon sa mundo. Kaya wag tayo dapat attached sa mundo, mga kapatid. Ano kung walang maulam? Okay? Ano kung walang mga bagay na to? Kung ibibigay ni Lord yan, praise the name of the Lord. At alam mo natin na hindi naman hayaan ni Lord na tayo ay mawalan. Because God is our great provider. Pero ang gusto lang ni Lord sa atin, mga kapatid, ay yung pong we have a determined habits. Ano yung habits natin? Not to defile ourselves for anything of this world. Okay? Okay? Yun po, mga kapatid. Okay, number 3, disciplined head. O yan, kanina, disciplined heart. Number 2, Christ-like at yung disciplined head. Isang hindi nararapat sa ating ulo. Yan, o isipan. The mind, if Satan controls the mind, he controls the person's life. Okay? So kung tapusin po dito, mahaba pa ito, pero itutuloy na natin sa Saturday. The mind, if Satan controls the mind, he controls the whole life of the person. Okay? Ayan. Bakit? Sapagkat paano tayo kontrolin ni Satanas? Yun ang tanong. Okay? Paano nakukontrol ni Satanas ang ating isipan? May mga kaisipan na hindi ayon sa Bible. Okay? I give an example. Okay lang. Ito yung kaisipan. Okay lang na hindi magsimba. Ngayon, naintindihan naman ako ng Panginoon. Kapatid, that is the mindset of Satan. For you to, para ilayo ka sa Panginoon. Mga kapatid, actually, ayan, ang pagsimba, ang pagpunta sa church, it is a good thing for us, a celebration of the resurrection of the Lord. Doon po natin naririnig ang salita ng Diyos na nagre-remind sa atin kung ano yung ating gagawin. Okay? Kaya nga pag sinabi natin, okay lang na hindi magsimba ngayon kasi may importanteng activities. Nagtataka naman ako, sa dinami-dami Monday to Saturday na araw na binigay ni Lord, okay? Monday to Friday na binigay ni Lord, Sunday pa yung i-set na dedication, Sunday pa yung i-set na Sunday pa yung isi-set na birthday. Oo, tama sa Sunday. Ayan. Sunday pa yung i-schedule na pakainan, Thanksgiving. Sunday pa. Para lang hindi makapagsimba. Nabisi po ako, pastor, kasi mayroon pong birthday sa bahay. Kapatid, hindi naintindihan ni Lord yan. Yan po ay mindset ni Satan that will control your life. Ano pa po ba? Okay. Okay lang na hindi magbigay sa Panginoon, mag-offering sa Panginoon, mag-tithe sa Panginoon. Kapatid, hindi i-violate ni Lord ang kanyang salita. Okay? Na sinasabi ng Panginoon, you rob me, Malakay 3:10. Okay?
3:8. You rob me. Sabi ng mga Israelites, paano ka namin ninakawan, Panginoon? By not giving, by not bringing your tithes and offering into the storehouse. O di ba? Yun ang inakusahan ni Lord ang mga Israelites because they are not giving their offerings and tithes anymore to the Lord into the storehouse. Okay? Kaya yung isipan po na sabi niya, okay lang na wag mag-offering, okay lang na wag mag-tithes, okay lang na wag gawin ito, kapatid, mindset ni Satan yan to control your life. And that's why, darating ang time, bakit nagkakasakit? It is because the protection ng Panginoon ay wala sa iyo. Why? Because you did not follow the command of the Lord. Because you follow the mindset of Satan that controls your whole life. Maraming kaisipan. Okay? Yung mga paniniwala, mga kaisipan, mga superstitious belief, it is the mindset of Satan na inilalagay niya sa isipan natin na yun ay ginagamit nating rason na ngayon, okay, para po umiwas doon sa responsibilidad natin sa ating Panginoon. Kapatid, what do you want? Being controlled by God through His Word or being controlled by Satan through the mindset, yung mga maling kaisipan? Ayan, marami pa sana akong ibibigay na sample, pero ito po ang point ko. Okay? If you believe something that is not in the Word of God, okay? If you believe something and you follow and you apply it to your life, okay, na ito ay against sa salita ng Diyos, that is the mindset of Satan. And if you follow the mindset or you follow the idea of Satan, the wrong doctrine of Satan in your life, something wrong is going to happen in your life. Mga kapatid. Kaya sa oras na to, dito ko pansamantala ko pong puputulin muna ito, mga kapatid. Ayan, praise God. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah. God wants to operate you. Do you want to be under God's surgery? Gustong alisin ni Lord ang pusong bato. Hallelujah. Praise God. Gustong alisin ni Lord. Bakit may mga nagyayari sa buhay natin na sa tingin natin ay wala ang kamay ng Panginoon? Maybe because we have the idea of Satan. Maybe because we follow the things the devil had put into your mind. Alisin nyo na po yan, mga kapatid. Alisin nyo na po yan yung mga rason na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Hallelujah. Alisin na ho natin yung sabihin nating naiintindihan ni Lord. Kapatid, kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, naiintindihan ni Lord. Pero pag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, hindi po yan naiintindihan ni Lord. Because it is against His Word. That's why right now, isipin po natin, mga kapatid, mayroon ka ba sa tingin mo, ikaw ang nakakalam niyan, how's your heart? Is still pure? O mayroon na siyang halo? Or it is already mixtured with hypocrisy, with lies, with immorality? Kapatid, hindi guarantee na ikaw ay Kristiyano. Ang guarantee dito, if you obey the command, the Word of God. Ang salitang Kristiyano, kapatid, ay masyadong na-abuse. Pero nadidetermine po ang tunay na Kristiyano at tunay na disciple ni Lord, yung pong siya po ay mayroong disciplined life. Isang disiplinadong pamumuhay. Nadedikado siya sa Panginoon. Dedicated sa Panginoon. Christ-like ang kanyang pamumuhay. Hallelujah. Kapatid, alam mo ang kondisyon ng puso mo ngayon. And right now, in the name of Jesus, I want you to close your eyes. At kung kailangan mo sa pagkakataong ito, kapatid, na ikaw ay
dadaan sa surgery ng ating Panginoon, that God can remove the heart, the stubborn heart, the stone heart. God can remove that. Kapatid, sa oras na to, tayo po yumuko. Sabihin mo kay Lord, Lord, opiraan mo po ako, Panginoon. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa'y ko'y ikaw. Hallelujah, Lord. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagdulog mo. May kagalakan. Hallelujah, Jesus. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo, maranasan tuwi na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilala ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Praise God. Panginoon, sa oras pong ito, hallelujah, narito po ang aking mga kapatid, hallelujah, right now. Lord, kung mayroon mang bagay, Panginoon, na bumabagabag sa aming puso, Lord, so that our heart cannot be pure, Lord God, totally dedicated to you, Lord, in Jesus' name, sa oras po ito, sinusuko ko ang aking buhay. Lord, upiraan mo po ka, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang pusong may halo. Alisin mo po, Panginoon, ang pusong bato, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang pusong, Lord, hindi masunurin sa iyong kalooban. Bagkus, Panginoon, dalangin ko po, Lord, sa oras na to. Dalangin ko, Lord God, nalagyan mo ako ng puso na, Lord, na responsive sa gabing ito, Panginoon. I pray, Father God, Lord, I want, Lord, a new heart, a new spirit in my life, Lord God, that I could live according to your will, that I could live following your words in my life, Lord God. Pagod na ako, Panginoon, na nagdadala, Panginoon, ng kabigatan sa aking puso. Pagod na ako, Panginoon, na nagdadala, Panginoon, ng sama ng loob, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, Lord, I pray, Father God, change my heart, oh God, from the stony heart into a responsive heart, oh God, that I could release right now, Father, the spirit of the spirit in Jesus' name. Lord, I could release forgiveness to those who, Lord, hurt me, Lord God, in the name of Jesus. And right now, Father God, Panginoon, marami akong pangako noon, Panginoon, sa iyo, na Lord, na ito ay gagawin ko, Panginoon. But because, Panginoon, ang sistema ng mundong ito, ay ako ay nilunod. Ang sistema ng mundong ito, ay ako ay sinakal, Panginoon. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, lahat ng aking mga pangako sa iyo, Panginoon, right now, in Jesus' name, ay tutuparin ko, God. Hindi ko isipin, Panginoon, ang aking sarili, Panginoon. Isipin ko, Panginoon, ang sundin, ang kalooban mo, Panginoon. Father, I pray in Jesus' name. Sa oras mo ito, Panginoon, nakikita mo ang aking mga kapatid, Lord God.
right now, minister to them, Lord God. I pray in Jesus' name, Lord, kung bakit, Panginoon, hindi makaalis-alis ang sakit na yan, Panginoon, in Jesus' name. Lord, baka meron kaming nakalimutang gawin, Panginoon, na pinangako namin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, remind us, Lord God, those promises that we made, Father God, that we could do it, Lord God. Lord, in Jesus' name. Father, right now, in the name of Jesus. Lord, minsan nakalimutan na namin na kami pala ay iyong mga anak. Nakalimutan namin na kami Kristiyano, Panginoon. Nasa tuwing pupunta kami sa mga public places, kami pa yung nangunguna, nagre-reklamo, Panginoon. Because, Lord God, we forgot that, Lord God, that we need to have a disciplined life, oh God, as a Christian, as a believers, oh God. And right now, in the name of Jesus, I declare, Father God, the heart, the responsive heart, the heart of flesh, oh, hallelujah, that follows after the word of God. I declare it right now in the name of Jesus. I declare, Lord God, the heart, Lord, in the name of Jesus, that can love the unlovable person, people of God. Lord, I declare in the name of Jesus that the heart, Lord God, the responsive heart, oh Lord God, oh, hallelujah, that can follow, Lord God, your will in our lives. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, O Diyos. Tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the name of the Lord. Diyan po nagtatapos ang ating fellowship ngayong gabi. Ayan, live on Facebook. Hallelujah. Thank you very much sa inyo pong pagsubaybay, mga kapatid. Ayan. Okay, so nice po nating ayan, i-shout out, mga kapatid, yung ating mga nakasama ngayong gabi. Ayan, si Madam Rhea Lu Bolinas, thank you for watching. Shout out to you. Kay Sister Norma, ayan, from Hong Kong. Ayan, shout out to you. Kay Brother Teo Kabigding, kay Brother Adong, ayan, from Saudi. God bless you, brother, for joining tonight. Ayan, si Pastor Alan Manipunanrada, ayan, thank you for watching, Pastor. Kay Auntie Sinaida, ayan, Agbanlong. Okay, thank you for watching po. Ay patuloy na pagsubaybay. Ayan, kay Mami Minda, thank you for watching. Shout out kay Mami Sam, ayan, God bless you. Kay Pusong Ina, na aming kapitbahay, God bless you. Kay brother Apollo from Saudi, from Korea. Sorry. Shout out sa iyo. God bless you, brother Apollo. Yan. Miss ko nang sumakay doon sa iyong sports car, brother. Yan. Praise the Lord. Kung luluubin ni Lord na makabalik ako diyan, ayan, sakay naman ako. Ayan. Praise God kay Kabagyan Margie Agbanlog, Pastora. God bless you. Ayan. Purihin ang ating Panginoon. Thank you for watching. At ang Panginoon na patuloy na magpagpala sa atin. Okay, purihin po ang ating Panginoon. Ayan, dyan po. So now, ito po ang Bread of Life Fellowship. Ayan, si Pastor Jonathan declaring God bless you, declaring victory after victory, declaring favor from the Lord after favor, declaring, hallelujah, blessing, grace be abound to you now and forever in the name of Jesus. Ito po si Pastor Jonathan na nagsasabing, God bless you, good night, and to God be the glory.